sa tuwina ay natatanaw. Sa aking puso tunay kang nag-iisa. Kahit sandali sa aking piling, matatag buhay larawan mo. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Sa aking puso tunay kang nag-iisa. Pag-ibig, wala na ng iba, nag-iisa. So yun po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisis, mga kapapi, mga kamars. Samahan niyo po ako sa aking gagawing pangkabuhayan service. Kabisis, mga kapapi, mga kamars. Ay, ayan po si Maldita. Hi Maldita. Hello po mga business. Ganda naman ang beshi wap ko. Beshi wap. I'm so tired. Ay, kaya pala in love ka. Yes. Ay, may tao pala dito. Ay, ano, nagwawa. Wow! May baby kami! Uha! Ay, Dar, pati ka naman dyan. Kagay mo na yan, Dar, at nag-uumpisa na ako sa trabaho ko. Ay, nag-iinarte nga eh. Wik! Uy, may bago po akong anak, bagong po akong panganak. Ayan. Ay, ka na dali yan. So, yan po. Umpisahan na po natin mga kabisnes yung aking gagawin. So, yun po. Sa karamihan po ng sa mga wala pa, hindi pa po ninyo nalalaman. Ayan po. Mayroon siya dito. Ay, siguro lang. Ayan, Dar. Mag-ano ako, sailing ako. Ayan po. Kamain lang po dyan. Nagtitinda po tayo ng jacket. Ayan. Ang tatak niya ay, kunin mo yung anak mo, Dar, maingay sa kamunduhan. Ayan. Yan, pamain po. Sino po ang gusto na? Jacket. Yan, jacket na green. May dalawang bulsa. Okay, next. Ayan, next. Ibaba mo na nga yan kung gusto niya. Ayan. Blackwood, black po. Yan ang tatak. Ayan, yan. O, tinan nyo, ganda. Pamain po ng jacket na yan. Ano nyo lang po, message nyo lang po ako. Yan. Number 3 naman po. Ayan po, yan. Mickey Mouse. Ayan, si Mickey Mouse. Yan. Tanya mga ka-business. Good po siya, good. Magandang quality po yan. Ayan, pangatlo po. Ayan, pamain po. O, diba? Nakita nyo, ang ganda. Sa mga giniganaw na walang jacket dyan. Jacket na kayo. Baka naman imay nila yan, may bayad yan. Opo, may bayad po talaga to. Ito po, pamain. Yan na. Bagay sa'yo, Crislito. Yan po. Ang babae, number 4. Tanggalin mo, Dar. Tanggalin mo. Yan. Ito po ang number 5. Yan. For sale po yan, for sale. Oh, may dalawang bulsa. Goodie goods po yan. Yan, goodie goods. Yan. Tapos ang tatak ay Alfred. Yan. Next pa, next. Ayan, may katulong po ako. Pamain po.
Yan, comment lang po kayo dyan. Yan. Yan po ang aking bagong negosyo. Negosyo daw. Oops. Next. Wow, ang ganda naman yan. I like the color. Anong tatak niya? George? May lagay niya, may mga presyo ang ginawa mo. Hindi. Ano nga sila, mag-chat lang siya sa akin kung ano, tapos ipapaano natin. Deliver. Yan. Pamain po niya, ano bang tatak uli? Ang gaganda ng mga tatak niya, original. Original nga jacket yan, ma. Ahead, USA. Oo. Mga original to, mga business, walang ano dito, walang mga, puro US made yan lahat. Ganda oh, mga ka-business oh. Nakita niyo mga ka-business, ang ganda. Yan. Ito po yung ginala namin kanina ni Kuya Buknoy. At ito pa oh. Ayan. Oh, mami daw, mami. Oh, lala. Mami, lasing ka ba, mami? Mami! Dito po, pamahin din po dito. Pili lang po kayo dito. Yan, mga gamit ni Maldita yan. So yun po, miss. Yan po, ang negosyo. Negosyo po yan ni Makmak. Ibibenta po si Makmak ng mga jacket, mga ka-business. Kaya gusto niya po magkaroon ng konting kita po. Yan, mga business. Kaya siya po ay nagbi-business. Yan po yung monkey business niya ngayon. Si Dudong ay medyo may ginagawa lang po ewan ko kung ano ginagawa ni Dudong. Wala naman si Dudong dito. Busy siya, busy. Anong ginagawa? Kapir, mga ipit, basta ibang klase. Andiyan na lahat. Mga supply. Ganun ba? Kumbaga yun ang naisip mong maging negosyo. Oo, yung ganun. Bagay, maganda rin yun. Maliit lang ang kuwan yan. Pagkaano lang ang kuwan. Bulto-bulto kasi kinuha sa baklaran yan eh. Divisoria. Divisoria eh. Bulto-bulto yan kinuha sa Divisoria. Pwede din. Kompleto na yun. Ang ano doon, ang kuha mo doon. Pero malaglag yung anak mo, Diyos ko po. Kailangan mo. Nak! Alam mo, ginawa ko, binalag ko yung ginagawa mo, kunyari akin. Ayan pa si Makmak. Dito lapad. Inaango ko lang yan, benta natin yan. Sabi ko, pamain yung pala, sa'yo pala yan, hindi pala akin yan. Yan rin. Di ibig sabihin, Nak, pag, ano ka dyan, pag nabenta mo yan, medyo maganda ang ano mo. Magkano ba isa, anak? Secret. Paano malalaman kung halimbawa may gusto na mga ka-business, mga ganun. Tapos ipapa-COD mo yan, syempre. COD, wala. Hirap na ako. Wala naman ako. Konti lang ba patong mo yan? Ibig sabihin, 200, hindi 250. Ang binit mo ilagay. Huwag. So yun po mga ka-business. Balikan ko po kayo at aakyat kami sa taas. Kami ay magliligpit. Pwede ka lang. Post lang, ipanayos. Kagamitan namin doon. Magkalat-kalat na kami. Yan. Ibinaba na po ni Pau Pau. Yan. Kasi masyado nang maraming gamit sa taas. Nakakalatan. Oh no! What's that? Water? Give me that. Give me. Anong ginawa ng kuya mo doon? Yan. Online selling. Ha? Online selling. Nag-online selling? Mga coach. Tupay. Grabe ka mahal. 2.5. Water resistant oh. Ganda. Hindi yan. Coat na coat yan. Ganda ang tela niyan. Parang ano. Pangmayaman ng mga jacket ito. Ayos 2.5 ang presyo. Bagay okay rin yan mga ka-business. Okay rin yan na negosyo eh. Baga parang ang tawag nito. Yung mga RTWs. Pag RTWs ang alam ko mga bago yun. Kasi yun, ano yun eh. Mga second hand. Kasi po mga ka-business yung negosyo nila ni Jamela mga ka-business ay yun nga yung yun nga yung tag na ito
yung mga jacket, no? Yung doon sa kanyang Boyfriend. oo, kasi kanyang boyfriend, no? Ang mga negosyo nila is puros jacket, no? Ang mga mamahaling jacket. Tapos ang ginagawa nila ay binibenta through online. Buy and sell. Buy and sell. Magabili sila, tapos benta. Nagla-live sila. Tapos, nag-live sila. At the same time, mga ka-business na si Jamila naman ay mayroong tinatawag na on-call lang yung kanyang trabaho sa bahay. On-call lang siya. Pero kung minsan naman, nakaka-street daw siya isang linggo eh. May pasok gabi-gabi. Tinatawagan daw siya kapag pag kailangan daw siya. Pero paminsan lang din yung pasok niya. Pero mas mainam na rin yun para sa akin na nandyan lang siya sa bahay. Hindi na siya lumalayo tulad nung dati na namamasahe. Tapos punta Makati. Oo, tapos siyempre pag uwi puyat, sasakay pa siya ng sasakyan. Minsan nga may mga pagkakataon na sabi niya dati, di ba nakwento mo yun na lumagpas kasi nakatulog. Hindi niya namalaya na lagpas na pala dito sa atin. Ibig na bumaba siya dyan sa may Tirnova, doon siya napunta sa may WL. Layo. Balik na naman siya. Bagaman di naman ganong kalayuan, pero nakakapagod yung ganon. Kaya mas pabor sa kanya ngayon na ang kanyang trabaho ay nasa bahay na lang. Tapos yun, nagtutulungan naman sila sa harap buhay na tag nito jacket. Ang mga nila, negosyo nila, yun nga, yung mga original jackets. May di ba nabanggit rin ng ate mo yung jacket na nagkakahalaga ng 5,000, may nagkakahalaga ng basta yung mga mamahaling jacket, mga ka-business. Pero depende daw yun sa mga tatak, no? Kasi mayroong depende sa brand. May presyuhan dyan na umaabot pa ng halos 3,000. Yun kayo nakita mo, 2,500. Oo, katulad yung kanina, ang presyo nun is 2,500. Kasi mga magagandang klaseng jackets. Pero siguro nung brand new pa talaga yun, sobrang mahal yun. Mga abot 5,000. Ngayon ay siyempre second hand na lang siya. So mahal pa din gawa ng ang mga tela ay di kalidad naman kasi. Di kalidad. Mayroon daw doon may 500. Mayroon namang si Ate Jun nakabili ng tag 250 pesos na ganon, pang rides na motor. Para sa mga babae. Pati kay Kuya Bay, binila niya si Kuya Bay. Yun yung ibig kong sabihin, mga ka-business. Yun ang kanilang pinagkakakitaan sa ngayon. Silang dalawa. Nagtulong-tulong din sila minsan. Si Jamila naman taga-san doon sa, kasi meron silang pag may dumating, sinasalansan sa may hangiran o sampayan na mahaba. Tapos yung mga branded po na yung pinakamamahal na sa taas. Sa taas. Pag nag-live po sila para makita agad. Ngayon, sobrang dami. Ang pinagtataka ko lang, walang ibang items doon, kundi jacket lang talaga lahat, Puro jacket lang talaga lahat. Wala nang iba. Walang damit. Bata, o may mga pambata. Basta jacket, puro jacket talaga. Wala nang ibang halos, mga business. So, maganda na rin para sa akin. Maganda na rin yung hanap buhay na yun. At nasa bahay lang kasi sila Hindi naman sila din, ibig ko sabihin, hindi naman sila kumukuha pa ng pwesto kasi nasa loob lang bahay lang nila Sa loob lang ng bahay. Sa loob ng bahay. Nagla-live lang po sila. Nagla-live lang sila araw-araw. Tapos, kulob na kulob. Yung sarado-sarado yung bahay nila Hindi mo nga malaman na may pala sa loob, may negosyo pala silang gano'n sa loob, no? Tapos hindi mo din alam kung may tao din kasi sobrang tahimik po, mga business. Tapos pag pumasok ka doon pa lang sa mismong ng pagpasok sa gate, di ba? Pinaka-espasyo, yung ganito parang pinaka-minhole lang. Makikita mo na agad yung hallway, mga jacket na nakakalat. Tambak yan, mga ka-business, yung mga nakalagay nga bandil-bandil, na kasalukuyan pa lang nilang bubuksan. Tapos pagpasok doon sa loob ng bahay nila, andun yung mga jacket nakapaikot na nakahangin. Maraming mga bail po, mga bail. Oo, sobrang mamahal yung iba. Ayun ang kanilang pinagkakakitaan sa ngayon. Pati si Kuya Mac. Pati si Mac, ayan, enggan nyo na. May padala po yung boyfriend po niya. Padala ng... Si Kuya nang nagbibenta. Di, mas mainam na rin yun.
Para pare sila kikita. Tapos para nakikita. So yun lang naman mga ka-business ang kanilang hanap buhay sa ngayon. Tapos si Jamila on call. So yun, anong masasabi mo nung sa tagal-tagal din na panahon, sa hinabahaba rin na panahon na hindi mo nakita ang ate mo, anong naging pakiramdam mo? Sobrang saya po, syempre. Ano po, dininig po na nga may lahat ng panalangin po namin na maging kompleto po kami. Ayun, tama. Kasi wala talaga kami ibang hangad kundi magsama-sama, magiging buo uli ang aming pamilya. Bagaman kung sa pagsubok talagang sinubok kami ng husto, at least dumating din yung pagkakataon na nabuo tayo ulit. Di bali na maghirap basta buo pa rin pamilya. Oo. Kumbaga parang nabunutan na nga kami ng tinik mga ka-business dahil lahat silang magkakapatid nangungulila sa kanilang ate kung kailan nila makita, kailan nila masilayan. Ngayon, okay na, wala nang naging problema. Ang ano na lang, yung ating yung sabi nga ng ate mo na daw tayo, lalabas daw tayo, magsama-sama daw tayo sa labas na mamasyal ba? Yun ang inaabangan ng marami ngayon na kung saan. Pero para sa akin, dito lang sana sa malapit. Ikaw, ano ba sa palagay mo? Mas maganda dito sa sa Saranay. Maganda dun. Malapit nga lang talaga. Sobrang lapit naman. Medyo malayo-layo naman kaunti. Yung medyo iba-iba man naman yung ambience ba. Kasi pwede na, di ko pag lang, halos araw-araw na natin nakikita yung lugar na yun eh. Hindi pwede din. Sa pinuntahan nila Uya. Sa may Antipolo. Sa may Antipolo? Oh, pwede rin doon. Paganda rin doon. Sa may Cloud9. Na, hindi ka pa nakapunta doon, di ba? Hindi ko kasama. Yan. So, sa palagay mo? Okay, doon na lang tayo. Depende din kay ate. Mga ka-business, kung doon, okay lang. Hindi naman siya ganun kalayo. Kumbaga, ibig sabihin pag uwi, kumbaga hindi ganun kalayo, hindi pagod. Kasi, malapit lang naman yan. Lagpas lang ng Marikina yan pag-akyat doon sa dito sa may ano bang tawag nitong lugar na to? Kugyo, yung pakugyo kasi pa diretso, yung pagkumanan ka, yun yung mayamot yan dyan na area, nakalimutan ko na street niyan mga kabisnes. Basta pag diniretso mo yan sa unahan lang ng konti yan ay yun na yung Cloud9, yung doon sa pinakamataas na parte ng Antipolo, no? Mataas yan dyan ang lugar. Kaya pero si Tinay, pasok si Tinay, pwede yun. Oo, pwede naman. Wala namang problema. Bibit-bitin. Hindi mo lang pwedeng kasi doon sa may yellow doon. May, di ba may... Oo, nakita ko doon. May parang tulay, parang tulay na dadaanan. Aakyatin mo doon sa pinakataas. Delikado. Hindi pwede si Tinay dalhin doon kasi pwede naman kasi safe naman siya mga ka-business. Ibig sabihin, walang dapat naman ikakatakot doon kahit bit-bit gusto nila okay lang. Basta may pitong kailangan ang mama mo ang hindi pa pwede. Kasi sa pagkakaalam ko lang. Biglang, biglang nahilo kaya may matay doon sa nalagdag. Dalawa sila. Nako. Di naman yun basta-basta malalaglag doon kasi may harang naman. Ang ibig ko lang sabihin, kung manghimatay mama mo doon na kung halimbawa siya lang mag-isa palakarin mo. Paano natin bit-bitin? At gumulong, yun ang kasi pag ganun pag ganun, di ba, akyat, pag ganun. Delikado yun ang mama mo doon. Hindi po pwede talaga. Hindi po pwede mama mo hanggang doon na yun, baba, patingin-tingin. Hindi natin pwede yan. Nag-iwag na tayo doon kasi hindi din naman sulit Hindi sulit, no? Kasi hindi makasama mama mo. Hindi makasama si mama. Mas maganda na yung lahat tayo. Pero okay na rin kasi pag nakita ni mama mo yung surroundings doon mga business. Kasi overlooking siya, siyempre overlooking siya makikita yung ang pinakamaganda pag pumunta doon gabi. Yung wag lang yung kasi may oras. May oras doon. May bagyo pa ngayon meron pa. Kasi tawag nito, di pasasahod pa naman, matagal-tagal pa hindi ko sabihin pagpunta doon, hindi yung sobrang gabi kasi nagsasara pala sila ng alas 11 ng gabi. So ibig sabihin, kailangan makarating ka doon mga alas 6, ganyan, alas 7. Ang ganda nun mga ka-business. Pag nakita mo yung kabuuan ng Metro Manila, tanaw talaga So, sobrang taas kasi
yung tinatawag na 360 view, akit pero sa pinakatuktok. Sobrang ganda. Bagaman hindi pa ako nakaakyat talaga doon sa lugar na yun, pero grabing ganda talaga. No? Yan ang inaabangan namin na makarating kami doon. Sana. Sana kasi mahirap mangako eh. Hindi natin pa alam. Pero lang imposible yung mga business. Si ate pa rin naman ang ating ano hindi kung saan ang gusto niya. Siya magdidesisyon mga business. Siya ang magdidesisyon natin. Kasi siya rin na may gusto noon mga business na nalabas nga daw kami. Sama-sama lahat kami. So sana matupad ng mga ka-business. Wala namang ibang hangad kundi maging ano din. Paminsan-minsan lang ba na magkakasama kami kasi sa totoo lang mga ka-business pagka umaalis kami hindi talaga kami kompleto eh. Kasi unang-una siyempre yung gastos nga, di ba? Sobrang dami namin. Kaya pag umaalis hindi kami kompleto talaga, hindi. Minsan kasi ang madalas na lang nakakasama namin madalas talaga yung mga maliliit. Sila Yaso, bihira lang to, nakakapasyal. No, bihira lang no, bihira ka lang. Pero solid na naman nung nag-Mindanao tayo. Sira yun. Sa may ano? Sa may... Nung nag-Mindanao, Davao tayo. Yung 2024? 2 linggo tayo, di ba? Nung pumunta tayo ng Davao, inikot natin yung buong Mindanao, di ba nakasama kayo? Pinakamaganda na punta ko doon, Siargao eh. Yun. So, unforgettable experience natin yun. Salamat sa ka-business talaga dahil kung tayo lang, di man din marating yun eh. Di ba? Kaya, nagpapasalamat talaga tayo sa ka-business na dahil sa kanila, nakakarating tayo ng mga iba't ibang mga lugar. Yung sa iyo lang, malaking bagay yun. Kumbaga, memorable talaga yung memories yun eh. Si Tina, hindi. Bata pa si Tina. Oo, di ba? Nakakatuwa. So, ngayon, sa atin naman na tayo, makaalis tayo, makalabas tayo. Nawa ang Diyos ng mga ka-business. Na-excite na nga ako dyan sa tagpo na yan na makalabas tayo kasi kasama si ate mo. Kasi matagal na rin kasi hindi natin nagawa yung ganung banding. Hindi, matagal na talaga mga business. Wala kaming banding talaga na yung buo kami nagsama-sama. Naalala mo pa ba yun yung sa tito mo? Noong naligo tayo sa isang resort. Matagal na yun eh, naalala mo yun? Doon sa may Amaro Resort. Amaro Resort. Oo. Kasama ako doon. Oo. O hindi rin naman tayo kompleto nun eh. Wala si ate. Wala din si ate mo nun. Ibig sabihin, nakakaalis naman, kaya lang hindi talaga buo. Hindi kami buo talaga. May mga naiiwan dito sa bahay, gano'n. Tulad nung nag-tour 2024, hindi rin naman nakasama lahat. Yung dalawang kuya mo, ayaw sumama. Hindi, wala din kasi maiiwan dito. Oo, kasi unang-una rin, yung wala maiiwan doon sa KB House. So, mas ginusto lang nila dito. So baka ito talaga, baka ito na ang pagkakataon natin na lahat tayo. No? So, yun lang po mga ka-business. Abangan nyo po yan. Di pa namin, ayaw naman namin mangako kung kailan yan. Pero, ako man ay atat na. Kahit ako eh. Oo, siyempre. Kahit sino eh. Miss na miss ko yung ate ko eh. Sige ko lang makikita. Ayan. So, yan lang po mga ka-business namin minamahal na ano lang to, Roblox. Wala, kami lang dalawa ni update lang. Dalawa lang kami ni Yasio. Kasi sila si Dindin, si Mac. Kasi Mac nandun pa sa baba na siya. Busy po eh. Busy po, cellphone pa. Online selling. Oo, nag-online selling pa. Si Dodong, busy din sa kagagawa ng ano niya, yung tawag niya, cover. May vlog na daw siya, di ba? Nagko-cover na rin siya mga ka-business. Ano ba? Cover, may kanta-kanta na siya, tapos in-upload niya doon sa kanyang Facebook account. Di, sabi ko, binabahala mo ano yung gusto mo. Kasi di man din ako marunong, naggumagawa siya ng ano eh. Yung mga bayad dyan eh. Nagko-cover sa di. Huwag ka, ano yan, magkakaroon din siguro yan. Oo, yung mga parang sa edit lang din. Sa edit, pero kaya lang, may ano yan, sharing, kumbaga. Kasi copyright kasi yan eh, automatic eh. Ngayon, hati yan ha. May hati. Hindi sa Facebook, wala akong copyright sa Facebook pa. Wala sa copyright? YouTube lang. Sa YouTube lang. Ganun ba? Tama sa Facebook, may marami nag-upload ng mga kanta, di ba? Sa Reels. Oo, pero yun nga. Oo, bagay. Discarding pero mas mababa yung kita sa Facebook. Ayan, tama. Sa Facebook kasi, mga ka-business, kung i-compare mo kasi siya sa YouTube, sabi nga nila, kung kikita ka sa
Facebook ng 100, kung sa YouTube ng 1,000 na. So, layo ang diferensya, di ba? Malayo. Sobrang layo. Sobrang layo mga business. Kung sa Facebook, piso, Sandahan sa YouTube. sa YouTube, 100 ka na. Ganon siya ka layo ng diferensya. Kaya mas mainam pa rin kung sa YouTube talaga. Wala Kaya lang na. ang problema lang, may copyright kung pagka-cover mga kabisnes. Yung nagkanta-kantahan kami sa live mga kabisnes, naalala nyo po yung nagla-live kami dito na 5 kanta yung nabuo natin, ginawa natin. Lahat po yun copyright. Ngayon, ginawa ko, tinrabaho ko, natapos ko na yung 3. So may 2 pa akong tinatrabaho. Kasi mayroon ka doong aayusin eh. So inayos, mayroon pa, may 2 pa. So kung matapos yung isa ngayon, may bukas, may isa pa. Trabahin ko bago matapos yung 5. Bago mawala yung copyright. Ang hirap talaga pagka may copyright mga kabisnes. Kasi yung revenue, hindi mo makukuha siya ng buo. May sharing siya eh. Kumbaga, halimbawa, yung may-ari ng kanta, Doon papasok yung ano? kumbaga, parang third party ka lang. Sa kanya yung 3, sa'yo, dito lang, isa lang. Isa lang sa'yo, sa kanya 3. Parang ganon ang labanan. 60-40 pag kunyari Oo. sa pera. Parang ang layo. Tapos, yun nga, ang hirap talaga, hirap trabahoin pagka naka-copyright mga ka-business. Pero okay lang, at least napasaya naman natin yung mga kababayan natin. So yun po mga ka-business, ito ano lang, update lang. Wala kaming gusto ko magkape, kape tayo kaya. Di. Tara, init tayong kape. Kape muna kami mga ka-business, wala kaming Ay, si Ming tulog na eh. Hindi ko na dinidisturbo. Wala akong magawa, wala akong vlog eh. Alright mga ka-business. Yan. Mag-init ka muna, Yas. Tawagin mo na lang kaya kung mamaya doon pagka okay na, no? Tawagin mo na lang mamaya doon pag okay na, ha? Ba? Tawagin mo na ako mamaya pag okay na, ha? O kaya dalhin mo na lang doon sa taas kasi mag-ano na ako, mag-edit na ako. So yan po mga ka-business, sumakmak na lang, asiyasyon na lang to. Edit na ako. Si Mengay gusto magpa-check up na to. Yan lang. Kasi laging mga ka-business, lagi siyang nahihilo. At tapos bukod sa nahihilo, yung panay ang kirot yung niya, yung ang tawag nito, yung CS mga ka-business. Yun ang inaalala ko kung bakit nagkaganon, no? Ang inaano ko dyan, baka mamaya may problema sa loob mga ka-business eh. Yun ang inaalala ko kay Mengay. Ayan. Sige lang mga ka-business. So hanggang dito na lang mga ka-business na minamahal. Ka-business official. And then Papa Dits TV, ka-business family, Mrs. Kibi official, at saka ang ating famous Budang official. Alright mga ka-business, God bless po sa ating lahat mga ka-business na minamahal. Bira banat na po tayo. Alright. Ako'y biglang nagsabi, hey girl, like your style. Kung magkadiplumin, tatapag kita sa inano niya ko. Wala sa tao-tao doon, you know it was so sad. Na meron biglang pumasok, yung so ang ganda. Nakakinis palang mitis, pati ang kutis. Mata niya ay kulay brown, meron sa face na ngiti. Sasha, niruta na, wala ko
This is Kagwang Bornok Official. With by Papaya. Kagwang by Papaya Official. Alright? Para sa mga senior citizen. Kamong tanan mga wow. Dito lang po yan mga kabisnes sa Home Along Appliances. Masdan pati pagtulong mo. Ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may dalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Naging matigas ang iyong ulo, ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na kanilang ginagawa'y para sa'yo. Di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nagulong sa masamang bisyo. Ang iyong inang lumuluha at ang natulong na na, ba't ka nagkaganyan? Biglang lumuha lang di mo napapansin. Aman mo, ika'y nagkamali. Pagsisisi sa isip mo'y nalaman mo, ika'y nagkamali.